Hello everyone! For today's discussion is pag-aaralan natin yung maturation theory ni Arnold Jessel. But if for anything else, this is your Mami Wise, a registered psychometrician and also a research specialist. Ang core concept ni Jessel ay simple lang. Ang child development ay nakabase sa biological process. Nakatatak na po kasi sa genetics at nervous system ng bata kung kailan at paano matututunan ang bawat skills. Ang environment o pagtuturo ng magulang ay temporary support lamang po. Hindi mo mapoforce ang bata na maglakad o humawak ng gamit kung hindi na or hindi pa neurological ready ang katawan at utak niya. So we have the 4 core principles of growth. First is yung motor direction. Sabi dito, umuunlad yung motor control sa dalawang fixed vectors. First is yung cephalocaudal o yung head to tail, mula ulo pababa sa paa. Halimbawa, natututunan muna ng baby i-control yung leeg at ulo bago siya makaupo ng diretso. And then we have proximodistal, yung torso to outward, mula sa gitna ng katawan palabas sa extremities. Halimbawa, ihahampas muna ng baby ang buong braso bago niya matutunang gamitin ang mga daliri niya. And then second, we have reciprocal interweaving. Ito po yung nagpapalit-palit yung nervous system sa dalawang magkasalungat na physical tendencies, tulad ng left versus right hand dominance o flexion versus extension ng muscles, para unti-unting mabuo ang balance at coordination. And then third is functional asymmetry. Normal po sa batang magkaroon ng temporary unbalanced physical traits. Halimbawa, ang asymmetrical tonic neck, reflex o fencing posture ay biological way para i-prepare po yung mata at kamay ng bata para sa hand-eye coordination sa hinaharap. And then lastly, we have individuating maturation. Ang movement po ng bata ay nagsisimula sa global or yung buong katawan papuntang specialized o pino at isolated. Halimbawa po, kapag nasaktan yung baby, ang buong katawan muna ang magtatrash to simply ramming a localized specific injury. Then we have cycle of development, equilibrium versus disequilibrium. Hindi linear o tuloy-tuloy na pataas ang paglaki po ng bata. Ito ay parang spiral wave na may rhythm ng emosyon at behavior. Sa equilibrium po, stable, kalmado at cooperative po yung bata. Madalas mangyari po yan sa edad na 2, 3 at 5 years old. Sa disequilibrium naman po, nagkakaroon ng rapid neurological reorganization ng bata. Ang bata po ay biglang nagiging pasaway, makulit, clumsy o nagkakaroon ng behavioral regression. Madalas pong nangyayari sa edad na 2.5, 3.5 at 4 years old. Ang take note lang po natin dito, sabi nga po, ang sudden regression o pagiging tantrum prone ng bata ay hindi kasalanan ng bad parenting. Biologically, ito po ay biological construction zones. Ito habang nag-a-adjust po yung utak bago pumasok sa susunod na stage. And now we're talking about normative development milestone schedules naman po. This one is first 2 years po ng bata. For first month or 4 weeks po, under his or her motor po, kapag nakadapa po or prone, nakakaya nang iangat ang ulo ng sandali po ng bata. And then nakafist po yung kamay dahil sa primitive grasp reflex po. Under adaptive naman po, nakakasunod na po yung mata sa ilaw o yung galaw po sa gitna po nila or narrow arc. And then when it terms naman po sa language, whimpers po, maliliit na guttural sounds po at umiiyak depende sa kailangan po nila. And then personal social po, tumitigil sa paggalaw kapag nakatitig sa mukha ng caregiver. And then for 4 months po nila, under 16 weeks, ang motor po nila, magaling na po yung head control nila. Kaya nang iangat yung ulo at dibdib ng 90 degrees po kapag nakadapa. Naka-open na rin po yung kamay ng mga batang ito. And then when it terms naman sa adaptive po, nakakasunod na po yung mata nila sa buong 180 degrees arc. May hand awareness din po, tinitingnan po yung sariling daliri at inaabot po yung mga laruan gamit po yung kanilang dalawang kamay. And when it terms naman po sa language, tumatawa na po yan ng malakas, nagkuku at nagbububble na po kapag kinakausap. When it terms sa personal social po, kusang ngumingiti sa caregiver at na-excite kapag nakakita po ng bote o ng gatas. When it terms naman po sa 7 months, this one is 28 weeks, under his or her motor po, nakakaupo na po mag-isa gamit po yung mga kamay sa harap bilang suporta or tripod position. Nakaka-roll mula sa likod papuntang tiyan and nakakapagpalit na po or nakakapaglipat ng toy sa kabilang kamay.
When it terms naman po sa adoptive, ine-expect na po yung gamit sa pagpapasa-pasa po ng kamay, pagpukpok o pagpasok po sa bibig. And then sa language po, pinagsama-sama po yung consonant and vowels like baba, dada, mama, nang walang tiyak na kahulugan po. And then nakakapagpahayag ng galit o tuwa gamit yung boses po nila. And then when it terms sa personal and social, marunong na po na ma-anxious ang isang sa ibang tao o strange anxiety. Gusto pong maglaro ng peekaboo. When it terms naman po sa 10 months po nila, this one is 40 weeks. Sa motor po, nakakaupo ng matagal ng walang hawak and then nakakatayo sa pamamagitan ng pagkapit sa mga upuan o yung mga pwede po nilang hawakan. And then gumagamit po ng crude pincer grasp po, pagpitik sa pagitan po ng index finger at thumb. When it terms sa adaptive po, pinapatunog po nila yung dalawang blocks, hanapin po yung laruang tinago sa ilalim po ng tela. Ayan. When it terms sa language po nila, ginagaya po yung tunog at intonation. Naiintindihan po yung salitang no, ginagamit po yung mama o dada na nakaturo na sa magulang. And then personal social po, kumakaway na po ng babay o nagpapati or clapping kapag sinabihan po. Inaalok ang laruan ng magulang pero ayaw po itong bitawan. And when it terms naman po sa 1 year or 12 months, sa motor po nila, nakakalakad na po yung mag-isa ng bahagya, no? Nakabukaka po yung paa nila o hawak po yung isang kamay ng adult. And then nakakapagpahulog po ng bagay sa baso ng kusa. And then, adaptive po, naguhulog ng maliit na cube sa container kapag inuutusan. And then, sinusubukang mag-stack ng 2 blocks, ganun po. And then, sa language po nila, may 2 hanggang 3 salita na may malino na kahulugan na po yan. Sumusunod na po sa simpleng utos, halimbawa, akin na yung bola, ganun po. And then, personal social po nila, tumutulong kapag sa bihisan po, inuunat po yung kamay sa sleeve o yung paa sa sapatos po. And then nagpapakita po ng lambing sa pamilya. And then when it terms sa 1.5 years po nila, o this one is 18 months, sa motor po, stable na po maglakad ng hindi natutumba at nakakatakbo ng bahagya. No, medyo stiff pa rin po. And then nakakaakit na po yan sa hagdan kapag may humahawak, nakakagawa na rin po ng tower gamit po yung 3 hanggang 4 na blocks po. Adaptive po, nakakapagbuklat na po yun ng libro to 2 hanggang 3 page po ng sabay-sabay. Nagsiscribble na po yan gamit po yung crayon. And then sa language po, may 10 hanggang 20 words na vocabulary na po yan na alam. Nagtuturo na rin po ng bagay o litrato para po humingi po ng atensyon. Sa personal or social po yan, nakakakain na po mag-isa gamit po yung kutsara kahit po natatapon po yung pagsubo po nila. And then ginagaya na po yung gawaing bahay tulad ng pagwawalis o pagpupunas po. And then lastly, for their 2 months or 24 months po, 2 years rather, sa motor po nila magaling na po yung tumakbo, nakakaakit at baba na po yung sagda ng ligtas, no, 2 paa sa bawat baitang bago lumipat po. And then nakakasipa na rin po yan ng bola pataas. Sa adaptive po, nakakauna po sila ng 6 hanggang 7 blocks na tower and then nakakagaya na po ng pagguhit ng vertical line kapag pinakitaan po sila, no, o tinuruan. And then sa language po, nagdudugtong na po yan sila ng 2 hanggang 3 salita. Halimbawa po yung more milk, go out, wee, something like that po. And then gumagamit na po yan ng me or mine. And then sa personal to social po nila, no, naglalaro na po yan sa tabi ng ibang bata pero hindi nakikipaglaro po sa kanila. Parallel play po yan. And then magsisimulang magsalita tungkol sa physical needs at nagpapakita po ng readiness sa toilet training. When it terms naman po sa summary po ng maturation theory ni Jessel, sabi nga po, nature over nurture. No, this one is biologically driven po. Sa papananaw po kasi ni Jessel, nakatatak na po sa biological clock o timetable po ng bata kung kailan sila matututo ng bagong skills. Kahit ano po kasing push o pressure o overtraining ng magulang o guro, hindi magagawa ng bata ang isang bagay hanggat hindi pa neurologically ready ang katawan at utak po nila. And then sa development is predictable po but not purely linear, no? May sinusundang malinaw na pattern yung growth tulad ng cephalocaudal at proximodistal po. Pero dumadaan din po ito sa cycle ng equilibrium versus disequilibrium.
Sa DB din po, regression are normal. Kapag ang bata po ay biglang naging irritable, pasaway o tila nakalimutan po yung dating natutunan, hindi po ito bad behavior po o failure sa parenting. Ito po ay biological construction zone na tinatawag. Ito po bago sila maka-reach ng bagong milestone. So nagkakaroon ng regression po. No? Ang big takeaway po natin sa theory po ni Jessel, development cannot be rushed po, but it can be supported. Ang pinakamaganda pong papel ng magulang at educators ay magbigay po ng stimulating environment at patience. So habang hinahayaan po yung biological na gawin po yung sarili nitong trabaho. So if you have any questions or clarification, just comment down below and leave any message. And don't forget to like, share, and follow my social media accounts. And see you sa another discussion, and thank you for watching.